Speaking of Senate, may aasahan ba tayo sa Senado, especially kay Marcoleta, sa investigasyon? Naniniwala ba kayo, mga kababayan? Tanungin ko kayo, may aasahan ba tayo sa investigasyon sa pangunguna ni Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee? Ako wala. Wala akong aasahan. Diba? Wala akong aasahan, mga kababayan. Bakit? Ito po ang patunay na wala kang aasahan kay Marcoleta. Huwag po kayong magalit sa akin kasi mismo si Ping Lacson, mga kababayan, ay pinatunayan na si Marcoleta walang alam. Abogado siya. Hindi ko siya pinapahiya dito, magre-react lang ako. Kasi may video po akong nakita. Hindi nyo ba alam, mga kababayan, na malaking sampal at pang-iinsulto kay Marcoleta ang ginawa ni Ping Lacson? Senador si Marcoleta, abogado si Marcoleta, bakit hindi niya alam ang rules or pala tuntunin sa Senado? Kita ninyo, mga kababayan, ipapanood ko sa inyo. Wala ka talagang aasahan sa kanya. Ito, ipakita ko, mga kababayan. Wait lang. Volume, lakas. Ito. Tignan nyo yung argument. No? Yung sagutan ni Marcoleta at ni Ping Lacson, mga kababayan, sa Senado. Tignan nyo, Note, Mr. President. I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. I so move, Mr. President. Wala po sa rules natin yung motion to dismiss. So, anong guidelines ang susundin natin? It's true that the motion to dismiss is not part of our rules. But it is part of our rules po yung pagiging suppletory application po ng rules of court. I refer to our rules, Mr. President. Wala rin po ako makitang suppletory application. Kita mo, dalawa na. Sa rules of the Senate, pagdating sa plenaryo, pwede pong gamitin ito sa mga committee hearings. Inquiry in aid of legislation. But we are not there. We're here in plenary. Maski po basahin natin na 100 beses ang ating rules of the Senate, wala pong suppletory application Kita mo? sa ating rules. Kung ayaw po ninyo, wala po akong magagawa. Kita ninyo, mga kababayan? Nakita ninyo? Una, ang sabi niya ganito. Sabi ni Ping Lacson, wala tayong ganyan. Tapos, ginawa na naman niya ulit. Sabi naman ni Ping Lacson, wala tayong ganyan, pero pwede mong gawin sa ganyan. Kita ninyo? So, anong aasahan natin dyan? Kaya nga sabi ko sa inyo, halos po lahat ng mga senador na nakahanay kay Digong, puro po pulpul. Sad to say, sa salitang pulpul, mga kababayan, pero, di ba? Sad to say sa salitang pulpul. Totoo po yan. Tignan mo si Bato. Ngayon may panukala si Bato na bubuhayin ang death penalty or bitay sa mga nakakasuhan ng plunder, kapalit kamatayan or death penalty. Ngayon, mga kababayan, mangyayari ba yan? Aasahan ba natin yan? Kasi kung may mapatunayan dyan sa sinasabi niyang makasuhan ng plunder at masabihan na guilty, o ma-convict, ma-convict ka, tapos guilty ka. Paano kung kaalyado ni Bato ang nakasuhan ng plunder? O speaking, plunder. Paano kung si Bungo na-convict sa kasong plunder? Ipapataw kaya ni Bato ang kanyang batas dyan na death penalty kay Bungo? Paano kung si Sara Duterte nakasuhan ng ombudsman? According nga kay Amy Marcos, tad-tad ng kaso, tambak-tambak ang kaso, walang lusutan. Paano kung nakasuhan ng plunder si Sara? Papayag kaya si Bato na i-implement kay Sara at kay Bungo ang kaso na plunder at convicted sila? Di ba? Ipapataw kaya ni Bato ang death penalty niya sa mga plunderer? Mahirap kasi, mga kababayan Mahirap. Yung ginagawa nila puro pautot lang. Kaya sabi ko sa inyo, much better, mga Pilipino, na ang binoto ninyo yung mga liberal senador. Bakit?
tignan nyo ngayon, speaking of liberal senador, hindi ko ipapahiya ang sarili ko. I-recommend ko sa inyo si Risa Hontiveros. Sa dinami-daming senador sa Pilipinas ngayon, 24 yan. Bakit si Risa Hontiveros lang ang naka-alam na si Alice Go ay hindi Pilipino at ito'y pure Chinese? Kadami nila yan, di ba? Bakit si Risa Hontiveros lang din ang nakabisto kay Joseph C. na isang businessman? Ano yun? Dito sa Pilipinas, na hindi pala pure Filipino at yun ay pure Chinese. Kita ninyo. Kaya sa totoo lang, mas maganda pa yung mga senador noon kaysa sa mga senador ngayon. Bakit ilang senador lang ang may function dyan? Yung ibang senador parang wala naman akong narinig na. Diba? Gumagalaw. Kaya anong aasahan natin? May maaasahan ka ba kay Marcoleta? May maaasahan ka ba kay Bongo at kay Bato? Sa dinami-daming senador, bakit si Risa Hontiveros lang ang nakabisto na ang pera na pondo ng GSIS ay ginamit pang puhunan sa sugal? Saan yung ibang senador? Magkano ang sahod ng senador? Depende sa function nila. Ma'am Libby Samura, hello po. Depende sa function nila. Yung senador kasi 200 to 300,000. Depende sa posisyon nila. Lalo na kung katulad niyan, miyembro ka pa ng Senate Blue Ribbon Committee, may dagdag yan. Lalo na pag Senate President ka, kalahating milyon yan. Every month. Tapos anong ginagawa? Basta senador, yun na yun. Katulad kay Amy Marcos, hindi ko naman siya sinisiraan, nagtatanong lang. Ano bang ginawa ni Amy ngayon? Bukod sa pagiging senador niya. Hindi, actually mga kababayan na, ito senador kayo. Yes, senador kayo. Pero hindi po ninyo pwedeng gawing basihan na nakagawa kayo ng batas noong 19 kupong-kupong, tapos idadahilan mo, may batas naman akong nagawa. Kasi senador nga ako. May nagawa ako sa bayan. Yan yung batas na naambag ko sa bayan, yung 10 batas na naipagawa ko. Bakit yun bang 10 batas na naiambag mo sa bayan na to, nagagamit ba ng tao araw-araw yan? Diba? Kaya hindi porket senador ka nakagawa ka ng batas, ayun na yung basihan mo na. Papasok ka na lang, mag-login ka na lang, logbook, attendance, senador ka na, sasahod ka na. Hindi. Bakit? Senador ka nga trabahante ka ng bansa. Public servant ka. Dapat araw-araw kang trabaho, araw-araw kang gumawa ng kababalaghan na ikakabuti sa bansa. Hindi. Pagka sinabi, senador ako nakagawa na akong batas noong 1920s. Hanggang ngayon, senador ako. So, hindi mo pwedeng gawing basihan na nakagawa ka ng batas. So, hindi ka na magtatrabaho, maglalagin ka na lang, attendance ka na lang. Ang katulad kay Robin, may naipasang batas yung Eddie Garcia Bill. Hindi porket nakagawa ka ng batas dyan na Eddie Garcia Bill, ay hindi ka na magtatrabaho, puro ka na lang kain dyan sa Senado. Bakit? Kasi may Eddie Garcia Bill ka na? Ganun ba yun? Hindi Shh, Bella. Doon ka. Hindi ganun yun, mga kababayan. Hindi mo pwedeng gawing dahilang ganun. Diba? Katulad ang mga senador, parang mga barangay officials yan. Hindi porkit barangay chairman ka, uupo ka na lang dyan, pagiging barangay chairman, gumawa ka ng paraan araw-araw, maghanap ka ng anong maigawa mong maganda sa barangay mo. Hindi porkit barangay chairman ka, matutulog ka na lang, attendance ka, tapos uwi ka sa inyo. Papasok ka sa umaga, attendance ka, tapos uwi ka na pagkahapon. Di ba? Kaya wala tayong aasahan, mga kababayan. Anong aasahan? May Senate Blue Ribbon Committee. Katulad niyan, may nakawan sa DPWH. May mga kontraktor na binulsa ang pondo. So, iaasan nyo lahat kay Marcoleta. Si Marcoleta naman, kapag sinabing Duterte na, time na ni Digong, ikakat niya. So, wala tayong aasahan. Bakit? Kasi yung ibang senador na gustong imbestigahan yung sa time ni Digong, puputuli ni Marcoleta. So, paano? Ano na? Tapos, tatahimik na lang si Tulfo doon kasi unfair. Hindi na magsasalita si Tulfo ngayon. Bakit? Kasi magsalita siya 2 beses lang daw pwede.
Pangatlo, hindi na. Samantalang yung mga kasamahan niya, tag-6, tag-5 ang tanong. Kaya si Tulfo nanahimik na lang. Blue Ribbon Committee, bahala ka lang dyan, Marcoleta. Wala tayong aasahan. Kasi minsan si Marcoleta bias. Pagdating sa usaping Duterte, ikakat niya. Yung anak niya, ganun din ang ginawa doon kay Janet Garin sa Congress. Anong sabi ni Janet Garin? Ano ba tinatago mo? Ano bang kinakatakot mo? Bakit natatakot kapag tinanong kong ganito? May tinatakot ka ba? May pinagtatakpan ka ba pag sinabi sa panahon ni Digong 2016 onward? Hindi na ako pwedeng magtanong kasi inulit-ulit. Di ba ganyan naman talaga sa pagdating sa korte? Di ba ang tanong paiba-iba pero isa lang ang sagot? Kita ninyo. Kaya minsan kayong mga senador, mga congressman, hindi porket may mga nagawa kayong batas, ayun na yung igawin yung dahilan na meron akong batas na nagawa. So yun na yun, ambag ko sa bayan. Pero yung sahod din yung monthly. Kung meron lang sana tayong batas, bawat congressman at senador, kung isa lang nagawa mong batas, yun lang ang sasahurin mo. Di ba? Iba 3 taon kang maninilbihan, isa lang batas na nagawa mo, pero monthly kang sumasahod. Tapos wala nang kwenta. Tapos may kickback ka pa. Tingnan mo, binutata ni Lacson. Anong sabi ni Pampilo Lacson? Walang ganito yan, Mr. President. Walang ganito yan, walang ganun yan. Pwede mong gamitin lang yan sa ganun. Kita ninyo. Mahirap yung ganyan. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito I will tell you frankly. Halimbawa ngayon, abogado ka. Sino po ang abogado dyan na kakagraduate mo lang pagkabukas, nanalo ka agad sa kaso? Wala. Diba? Sino pong doktor dyan? Kakagraduate mo lang, bukas, naoperahan mo, gumaling agad. Diba wala? Ganon din sa Senado. Hindi porket nanalo kang senador, pag upo mo dyan, alam mo na lahat, pag-aralan mo muna yan. Kaya nga si Marcoleta, napapahiya kay Pampilo Lacson. Si Lacson pa ang hamunin niya, si Lacson ang tagal-tagal na bilang senador yan dyan. Diba? Hindi porket abogado ka, naging senador ka, alam mo na ang rules dyan sa Senado. Pag-aralan mo muna para di ka mapahiya. Mag-practice muna. Kahit nga doktor, kahit nga abogado. Hindi porket graduate ka ng abogado ngayon, bukas-bukas, kaya mong ipanalo ang kaso. Hindi. Pag-aaralan mo yan bago mo ipasok sa trial. Ganon din sa doktor. Bago ka mag-opera, kakagraduate lang yan. Hindi ka pagtitiwalaan agad. Totoo yan mga kababayan. May napanood nga akong Korean movie na yung doktor, kakagraduate niya lang, hindi siya pinagkatiwalaan ng mga department heads. Bakit? Kakagraduate lang yan. Anong gagawin yan? Kailangan ang mag-opera or mag-surgeon, yung mga supervisor, yung mga seniors niya. Diba? Shh! Pasok ko doon sa'yo. Pinapalamas mo. Ano yung sigaw-sigaw? So, ganun yun. Diba mga kababayan? Kita mo? Napapahiya tuloy si Marcoleta kay Senador Ping Lacson. Ganun yun, mga kababayan. Ito pa.